Mga sangkay, time out po muna tayo sa mga pandaigdigang balita. Eto, pag-usapan po natin itong politika dito sa Pilipinas. Dahil nga po ngayon, nagsimula na pong tila baga banggain ni Sara Duterte ang kanyang kaibigan na si Bongbong Marcos. Mayroon po siya ngayong mga patutsada. Hello guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ito nga po mga sangkay, may update po tayo sa usapang politika sa Pilipinas. Itong si VP Sara Duterte ngayon ay mayroon pong banat, no? At wala po itong ibang direct na pinapatungkulan mga sangkay, kundi ang administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. So mukhang ito yung sinasabi po natin noon mga sangkay na dito sa pagkalas ni VP Inday Sara bilang isang kalihim ng Department of Education, ito po ang simula, dahan-dahan mga sangkay, ng kanyang mga banat o pagiging isang opposition against the President, against the administration, na kung saan kinabibilangan po niya noon. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.26 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. So kung hindi ka po nakakapag-subscribe, alam mo na po ang iyong gagawin. Okay? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, very interesting ito guys. Vice President Sara Duterte, naglahad daw ng mga puna laban sa gobyerno. Ito na nga yun, mga sangkay. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang PhilHealth, Kamara at pati mga opisyal ng airport. Ang sagot ng mga binatikos na ahensya sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Okay, mga ahensya ng ating gobyerno. Pero, mamaya mapapakinggan po natin na direkta po ito mga sangkay mismo kay PBBM itong ganitong tono ng mga pananalita, mga sangkay. So, ito na yun. Bardagulan na po ito. Isang mensahe para sa aniyay mga kapatid na Muslim ang inilabas ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Facebook page. Tugon niya ito sa naunang pahayag ng 6 na Muslim tribes na nangakong magbibigay ng suporta pang-seguridad sa bise kung kakailanganin niya ito. Pero bukod dyan, naglahad din ng mga puna laban sa gobyerno ang vice-presidente. Ayan na. Laban sa gobyerno. Sino ba ang namumuno ngayon? Siyempre, si PBBM. So, bagamat wala po siyang binanggit na pangalan dito na Bongbong Marcos, unlike sa tatay niya na si former President Duterte, ganun pa rin mga sangkay, ganun pa rin po yung punto dito. Isa pa rin po ang pinapatamaan dito. Sabi niya, tumitindig dapat ang Pilipinas laban sa panghimasok ng mga dayuhan sa domestic affairs ng bansa. Ang Pilipinas daw ngayon, alam niyo mga sangkay, kung usapan lamang po, kasi tinutukoy niya dito, ang Pilipinas dapat tumitindig sa panghihimasok ng mga dayuhan sa ating mga domestic affairs o sa ating bansa. So alam niyo guys, sa punto pa lang na to mga sangkay, pwede na po siyang mapuna dito. Kasi yung China po yung nangihimasok sa Pilipinas. 'Di ba? Yung China po yung nangihimasok sa ating bansa. Yet, up to now, ang ating Vice President ay hindi pa rin po nagsasalita against China. Until now, mga sangkay, ako naghihintay ako na ikukundin niya na po. Ikukundin na niya yung mga ginagawa nitong China. Ginagawa po nila dyan sa West Philippine Sea. But up to this day, guys, wala pa rin. So anong mayroon? Bakit wala pa rin mga sangkay, no? Bakit wala pa rin pong response si VP Inday Sara Duterte? sa domestic affairs ng bansa. Ang Pilipinas daw ngayon ay dali-dali umanong yuyuko at susunod sa kagustuhan at pangingialam ng dayuhan gaya ng International Criminal Court o ICC. Dagdag pa niya, ang Pilipinas na dapat pinamumunuan ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad, pinamumunuan umano ngayon ng mga taong walang katapatan. Nako, ayan na, walang katapatan.
Pinamumunuan daw ng walang katapatan. sa trabahong sinumpaan. Eto guys, alam nyo na kung sino ang tinutukoy niya dito. Bagamat wala pong binabanggit na pangalan, mga sangkay. Pero, well, maiintindihan na po kaagad natin to. Eto na po yun guys. Simula na po ng pakikipagbardagulan ito against the administration. Pinuna rin ni VP Sara ang paggamit ng pondo ng PhilHealth sa mga bagay na wala raw kinalaman sa kalusugan. Dapat daw totoong mapapangalagaan ng healthcare system ang kalusugan ng mga Pilipino. Matatanda ang naging kontrobersyal ang pagsasauli ng PhilHealth ng halos 90 billion pesos sa national government para pondohan ang unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2024 national budget. Handa naman daw na magpaliwanag ang PhilHealth kay VP Sara kung kinakailangan. Wala umanong masasakripisyong benepisyo para sa mga Pilipino. Siguro po mas maganda nga na makausap din namin siya at para po mas maipaliwanag din. Ay, hindi yan, mga sangkay. Alam nyo, guys, kapag politika na po ang pinag-uusapan, mukhang malabo ito mapag-usapan eh. Kung yun po ang tumbok, kasi malapit na po ang 2025 election eh. So, anuhan na po ito. Tapunan na po ng dumi. Ang programa ng PhilHealth at kung ano po ang mga plano, huwag pong mag-alala ang ating mga kababayan sapagkat patuloy pa rin po naman ang pagpapataas at pagpapalakas ng ating mga benepisyo. Pinuna rin ng Vice Presidente ang mga mambabatas ng Kamara na imbes daw na Ayan na. magpasa ng makabagong batas, ay nagpupumilit na sumausaw sa isyu ng iba. Sa kamera pa, ang kamera ang may matino eh. Bakit sa kamera? Dapat ang pinuna niya yung doon sa Senado. Na mga pulpul na mga senador. Sa kamera nagtatrabaho po yun ng matino. Sa kamera nga natin nakita yung seryoso sila sa economic charter change. Palibhasa kasi mga tropa ni VP Sara yung nasa Senado, di ba? Partikular niyang binanggit ang usapin ng kakulangan ng pulis para sa lumalaking populasyon ng bansa. Ang kakulangan daw ng pulis ay hindi malulutas sa kanilang lifetime. Matatanda ang binawasan ang police security ni VP Sara dahil ayon sa PNP, kailangan sila ng PNP para sa police visibility sa National Capital Region. Pinasaringan din ng BC ang mga opisyal daw ng airport na tikom ang bibig sa banta ng seguridad at hindi man lang umano nagsagawa ng investigasyon tuwing may banta. Hinalimbawa ng BC ang pagsasapubliko ng video at flight details Yung kanya to mga sangkay, yung paglipad niya papuntang Germany. at iba pa ng mga pasahero maging menor de edad. Hininga namin ng reaksyon ang Manila International Airport Authority pero wala pa silang sagot. Matatanda ang nakuna ng video ang departure ng pamilya ni VP Sara papuntang abroad kamakailan. Para sa Okay, so, eto na yun. For me, guys, ito ay simula na po ng bardagulan sa politika sa pagitan po ni VP Sara against PBBM. But, guys, ang tanong dito, papatulan kaya ni PBBM ang Vice Presidente na kanyang kaibigan din? Diba? Kung si former President Duterte hindi pinatulan ni PBBM, si VP Sara kaya na kanyang personal na kaibigan, ipapatulan din niya? Well, abangan po natin mga sangkay. Anong inyong opinion tungkol dito? I-comment nyo lamang po sa ibaba. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs, okay? Hanggang sa muli, mag-ingat pong lahat. God bless everyone.